Binabanggit mo kanina sa SALN, 'di ba? Ginamit nila 'yan against the then Chief Justice Maria Lourdes Sereno. So, matindi yung pagkaka-weaponize sa SALN, and basically tinaas nila yung standard when it comes to how you are supposed to declare and file your SALN. Ang naisip ko lang, pwedeng bumalik ito para kagatin sila o i-hunt sila in the case of Sara Duterte. Lalo kung pagbabasihan natin yung mga lumabas na transactions, no, inflows and outflows, and definitely they raise a lot of questions at madali i-compare yan kung na-declare ba yan o hindi, di ba? For instance, yung cash on hand tsaka cash in bank na hindi siya dineclare as a line item, pero ang palusot nitong si Attorney Michael Poa nakalagay sa others, although bakit until 2018 naka-declare as a separate line item. Doon medyo hindi niya hindi niya mapalusutan yun eh. Sabi niya, hindi, babalikan ko. Hindi pa namin, yan pala yung sasagutin namin. Diba? Walang palusot kung makikita mo kung palusot at pahirap talaga palusutan kung talagang glaring yung datos no. Ito yung sinasabi ko no. I mean, regardless of our politics, naintindihan ko mamaya may manonood na naman sa iyo mga DDS sa troll section mo, 'di ba? Sa comment section mo. Napakaraming mga trolls niyan, 'di ba? Pag troll section na tawag. Pag ano na naman tayo diyan, pag na naman tayo. Pero itong sinasabi ko, regardless of our politics, kahit sinusuportahan natin, we have to have adherence to the rule of law and adherence to our common truth. And our common truth is our Constitution. Bakit ko sinasabi yan? Every time na binababoy natin yung ating batas, babalik sa iyo eh. Sabi ni Harry Roque, 88% healthy, hindi na kailangan maglabas sa health bulletin. Biglang ngayon siya magpapasabi na maglabas ng health bulletin si Bongbong Marcos. Ikaw bumaboy nung provision na yun. Ikaw presidential spokesperson ng mga oras na yun eh. Bababuyin nila ngayon yung SALN. Diba? Nung una, taas-taas nung requirement nila pagdating kay Sereno at kung sa iba pa. Pero sa kanila, biglang sabihin nila, ayaw nilang ilabas. Diba? Every single time na nanghihingi sila ng due process, pero binaboy nila yung due process. Nung kapanahunan nila, tinintingin nila sa lahat ng mga tao, basta nasa matrix ka, o lagyan ka ng placard, okay na pinatay ka as if it's subhuman. Bottom line is, dapat hindi based on personality yung application ng law. Kaya nga nakapiling si Lady Justice in relation to what you're saying a while ago, di ba? Babalik talaga sa kanila yan. Kasi ganyan yung ginawa nila eh. Pero sana we can traverse that, di ba, as a society, na hindi yung binaboy sa iba, gagamitin rin namin sa inyo pambababoy. Bagkos, and I think that's what's happening right now, hindi binababoy ina-apply kung ano talaga naman talaga dapat, di ba? And nakakatawa lang pag sinasabi nila, dapat ganito, kayo bumaboy niyan eh. Pero hindi, di ba? Hindi kayo bumaboy niyan eh. Ina-apply lang namin ngayong mga oras na ito. So ang appeal ko lang kahit dun sa mga kaibigan natin na sinusuportahan sila, no? Dapat hindi tayo bulag sa personalidad. Pagdating doon sa common truth, pagdating sa saligang batas, pagdating sa rule of law, pagdating sa pananagutan, dapat nakapiring tayo. Pasensya na, ngayon ina-apply natin yung totoo naman, Anti-Money Laundering Council, impeachment, pananagutan, hindi nyo talaga makakaila na hindi siya nagdeklara sa SALN ng cash on hand. Hindi nyo talaga makakaila na grabe yung million na total 6 billion worth of transactions in total yung dumaan sa kanyang bank account. Hindi nyo makakaila yan at hindi nyo may explain bakit meron siyang pera na gano'n. So sa akin, inevitable na dapat hindi makatakas si Sara Duterte. And I think, ewan ko kung I am just wishful thinking, pasensya ka na, Christian, I am just wishful thinking siguro, pero tayo naman nangangarap para sa hustisya at pananagutan lagi. Despite the fact na ang daming beses na natin na disillusion, hindi tayo puwapayag, di ba? Ako, ang tawag ko dito sa phase na ito, baka meron tayong healing of the rule of law. So kung meron niyang kay Arthur Carandang na bagong desisyon, 'di ba? At totoo naman na na-affirm na naman at matatanggal si Sara Duterte, baka naman may healing, at least healing. At least yung Supreme Court decision ngayon magagamit again in the future. Sana wag na tayong pumayag na babuyin ulit kasi meron ng 2014 decision Inulit lang ngayon It's just that it's in my opinion, at least in terms of the practical effect, it's too little too late. Pero may healing pa rin yan. May healing pa rin kasi malinaw ang president na pinalakas ang opisina ng ombudsman na in the next ombudsman will be in a better position to investigate the office of the president. So may a little bit of healing doon. Sana lang mas maraming healing kaysa sa pagsugat na naman, at kung mananalo na naman sila sa 2028, baka mas maraming sugat kaysa healing. And I'm not sure whether institutions will be strong enough at this point
na walang sufficient healing para makipagbakbakan na naman sa isang abusadong katulad ni Sara Duterte.